Mga kaso, Ed, na mga paring taga-probinsya, I will not mention kung anong probinsya, may mga nakausap ako na inamin nila sa akin, kung gusto nilang magloko, they come to Manila. Dahil dito hindi sila kilala. Vice versa rin. Yung mga taga-Maynila, kung gusto magloko, pupunta sa ibang lugar. Pero that is terrible, anonymity. Bakit? Meron palang panahon sa buhay ng pare na hindi siya pare. Pero kung hindi man ito tanggapin ng simbahan, tila matagal na itong tinanggap ng lipunan. Sa 3 siglo ng Katolisismo sa Pilipinas, nabakat na ang imahe ng mga prileng naglalaro sa apoy. Tapos ngayon, tinatanong nga ng mga tao, ano ba mas marami? Yung paring bading o yung paring normal? Sabi ko, wala pang survey dyan at mahirap magsalita, no? Kasi ano makukunin ang kooperasyon ng lahat ng pare para aminin ang sexual preference and gender? Mahigit 20 taon ng pare si Father Robert Reyes. Anya, hindi may tatangging malaki ang problema ng simbahan sa isyong ito. May mga paring nasa bingid na ng krisis babagsak na. Paano namin sila tutulungan para hindi na maituloy, no? At yung mga nahulog na, paano mo rin sila dadamputin at tutulungan na bumalik? Ako kasi ang gut feel ko, gut feel, no? Not based on statistics. Marami. Kasi, bakit? Kasi may mga biktima na nagpupunta sa akin. Hindi lang isa. Nirereklamo yung pare nila. May mga natulungan na akong paring lumabas. At yung paring lumabas, may religious, may diocesan. At yung religious kinikwento sa akin. Any crime, sexual crime, dito, yung tinatawag na blaming the victim syndrome happens. Ibiniblame yung babae. Ibiniblame yung bata. Okay? Kasi mga landi, kasi the way they dress. Parang sinuduce yung pare. Oh, sinuduce yung pare. And it's not true. People think that priests are safe simply because inordinahan kami. Ordination does not erase our humanity. In fact, ang nangyayari pa nga, Ed, dahil wala kaming sex, dahil wala kaming partner, sometimes the sexual urge and the sexual our sexual needs become even more intense. Pero itinuro sa aming seminaryo, kailangan matuklasan namin yung paraan para yung sexual energies ay matransform namin into pastoral channel namin. Kasi ako pumuputok yung energies ko. Siguro pato kaya takbo kayo ng takbo. That's one expression, yung takbo. Pero hindi lang, baka isipin ng mga tao, tumatakbo ko kasi malakas yung urges ko, no. Kunwari, example lamang po, isang pare sinabi sa'yo, gawin mo to, bagaman sa tingin mo yung mali. You have no obligation to follow. Or put it more positively, you have every right to disobey. Kasi basically, hindi naaalis ng pare ang konsyensya mo and your right to your conscience. And I'm speaking, whether it's a priest or even the Pope, pag konsyensya ang kalaban ng ino-order ng isang pare, you have every right to say no, to disobey.